Taong 1992 nang maaprubahan ng 9th Congress ang Republic Act 7610 o mas kilala sa tawag na Anti-Child Abuse Law. Ang batas na ito ang pumoprotekta sa mga kabataan sa pang-aabuso, eksploitasyon at diskriminasyon. At noong 1996, isang Japanese national ang tahasang lumabag sa bagong batas na ito. May puntang NBA team sa Ateneo Human Rights Center with a sabi nila, baka interesado ka tulungan kami dito. Hinahanap nilang subject ay isang Japanese national, doktor by profession, pathologist na nagtatrabaho sa Kanagawa Police, number 6 sa most wanted ng Interpol. Hinahanap siya ng Interpol dahil sa connection niya sa child pornography at drug trafficking. Naging mahirap para sa mga alagad ng batas na tugisin si Hisayoshi Maruyama dahil sa karaniwan ng kanyang apelyido sa bansang Japan. At pangalawa, gumagamit siya ng disguise na hindi mo talaga paghihinalaang isa siyang kriminal. Ay, mga bata, halika dali! Andiyan na si Maruyama. This is the kids. Ang cover niya was Boy Scout siya. At lagi siya nag-invite mga bata sa hotel room niya. And yun yung info na ginagamit ng NBI to work on its case na. At dinadala naman mga magulang yung mga bata iniiwan sa kanya. Kasabay ng ginawang surveillance ng NBI, masusing investigasyon pa rin ang isinagawa ng Philippine National Police. Dumating yung isa naming asset na dala-dala yung magulang ng bata na sinasabi nga na yung anak niya kasama ng hapon na hindi na alam kung anong ginagawa. At ang lalong ikinagimbal ni SPO Reyes ay ang posibilidad na sangkot ang mga magulang ng mga bata sa kanilang kinahantungan. Alam ko, mayroon palang ganitong mga klase ng magulang. Bebenta mo yung anak mo sa ganong mga tao para, mga adik yung mga magulang eh. Para may pambili ka ng droga. Ayon sa tala ng kaso, noong February 23, 1996, ibinayad ni Maruyama ang halagang 1,500 pesos at isang digital camera sa mga magulang ng bawat bata, kapalit ng ilang oras na pagsama ng mga bata sa loob ng kwarto nito sa hotel na tinutuluyan. Pasok namin, nakahiga yung dalawang bata, nakatali na hindi naman mahigpit. Nakatali lang ng white rope. Magbaliktaran sila. Tapos, si Maruyama nasa ibabaw ng dalawa. Ang unang tingin ko kay Maruyama, demonyo. Pagdating namin doon, nakaset up sila for production na ganito. May lighting siya, may camera siyang naka-tripod. May dalawang batang lalaki na mga 7 and 9 years old yung dalawa. Nakatali, nakaubad, nasa sopa, walang damit, pero naka-bandage position. Tulungan po ako, nire-rape po ako, tulungan po ako. Huling-huli sa akto ang suspect na si Maruyama sa pang-aabuso sa 4 na bata. At sa pagkahuling ito sa kanya, agad siyang sinampahan ng kasong rape o paglabag sa Anti-Child Abuse Law. Subalit, sa kasawiang palad, 3 sa magulang ng mga batang biktima ang umatras sa pagpa-file ng kaso laban kay Maruyama.